Ubing napakamakulay, samahan pa natin ng gata at buko. Talaga namang napakasarap. Makulay na mga sangkap, equals meriendang napakasarap. Tara, samahan nyo kaming magluto. Mag-harvest muna tayo ng langka. Lumyan ang langka na ito at napakatamis. I-ready na po natin ang ating paglulutuan. Maglagay tayo ng tubig sa ating kalaha. Yung katamtamang dami lamang. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating hugasan na pilit or malagkit rice. Mga nasa 1/2 to 3/4 cups ito. Meron tayo ditong niyog. Kudkurin lang natin ito para sa ating gata. Siya nga pala, ito palang harvest natin sa ating bakuran. At ito na din ang mga sangkap nating gagamitin. After a few minutes, bahagyan ng nalutong ating malagkit. Meron tayong kamote. Ini-slice natin ito na katamtamang laki lamang. Gagamit din tayo ng landang dahil masarap ito sa gagawin nating merienda ngayon. Siyempre, ang ating napakamakulay na obe. Harvestin natin ito sa ating bakuran. Babalatan at hiwain na katamtamang laki lamang. Napakadami namang recipe mga gawa natin sa ating obe. At since naka-harvestin tayo ng isang bulig na saging, hinog na ito, maghiwa tayo ng madami. Napakasarap itong ilaga or gawing banana cue or ginanggang. Pinahira ng margarine at sugar. Talagang napakasarap nun. Siyempre ang ating bagong harvest na langka. Lumyan po ito, napakatamis. Iyan na natin kasi masarap ang madaming langka. Ito na po ang kinudkod natin na niyog. Gagawa tayo ng first piga na gata at second piga na gata. Ito na po ang ating first piga na gata. Iset aside natin ito. At ito naman ang second piga na gata. Isama natin ito sa pagluluto ng ating mga sangkap until na ma-fully cook ito. Halo lang natin para hindi didikit ang ating mga sangkap sa ating kawali. Dito inislice natin ang ating mga langka. Mas maging masarap at mabango ang ating merienda kapag madaming langka tayong inilagay. Ini-add na natin dito ang ating hiniwang saging, obe at saka kamote. Paghaluin at wait until na maluto. Kukuha muna tayo ng pampabango ang ating pandan. Mga 3 stalks ang ating gagamitin dito. Ang sarap talaga kapag luto sa kahoy. Kasi ang smoke na pinoproduce nito nag-a-add ng flavor sa ating niluluto. Samahan pa natin ito ng buko para mas halong sumarap ito. Kudkurin lang natin. Isang buong buko po ang ating gagamitin para mas creamy at masarap. Dito inilagay na natin ang ating sinok na landang sa ating kawali. Paghaluin lang natin para ma-fully mix at hindi didikit ito sa ating kalaha. Add na din natin ang ating hiniwa na langka. I-mix lang natin. Mag-add tayo ng tubig. Yung katamtamang dami lamang. I-add na din natin ang ating grated na buko. O diba, mas lalong sumarap ang ating ginataang halo-halo dahil kumplito ito sa sangkap. For added kulay at sarap na din, nag-add tayo dito ng sago. Sa panghuli natin inilagay ang ating first piga na gata. Para hindi ito ma-fully cook at maglalangis at mas maging creamy pa ang ating ginataang halo-halo. Timplahan natin ito ng sugar. Yung katamtamang dami lamang. A mixture brown sugar and white sugar po ang ating ginamit. Talaga namang napakabango ng ating ginataang halo-halo dahil madami tayong langka na inilagay. Ito na, excited na tayong tikman ito. At napapasmile talaga tayo sa sarap. Ang sarap pala kapag lagyan natin ng buko ang ating ginataang halo-halo. Napaka-creamy at napakalinamnam. Samahan pa natin ng langka. Super bango. At manamis-namis ito. Kainan na. Ayan lang po. Salamat sa iyong panonood. See you on our next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!